Nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, niloob niyang magkaroon ng liwanag at dilim. Pinaghiwalay niya ang lupa at dagat. Ninais niyang tumubo ang mga punong kahoy, damo at mga halaman. Lumikha siya ng mga isda upang lumangoy sa ilalim ng tubig. Mga ibon upang lumipad sa kalawakan. At sari-saring maaamo at mababangis na hayop upang maglipana sa lupa. At pagkatapos, nilalang niya ang pinakadakila sa lahat, ang tao na kalarawan niya. Binigyan niya ng isip upang makakilala ng mabuti at masama. At dahil sa pagsuway sa kanyang ipinag-uutos, nabahira ng kasalanan ang tao at kanyang winika. Humayo kayo at magsipagsupling. At dito nagsimulang dumami ang lahat ng may buhay na nilikha ng Diyos. Sa dahilang si Isaac ang hinihiling ng Diyos kay Abraham upang ialay sa kanya. Umakyat sila sa bundok. Doon ay gumawa sila ng altar. Doon ay itinali ni Abraham si Isaac na kanyang anak upang ialay sa Diyos. Kung siya ang nais mo, Panginoon, pagkakaloob ko, Abraham, huwag mong dungisan ng dugo ng iyong anak ang iyong mga kamay. Nang dahil sa iyong matapat na paniniwala at pananalig sa akin, ang lahat ng lahi sa lupa na magbubuhat sa iyo ay pagpapalain ko. Isaak ang ipinangalan ko sa iyo sapagkat katulad ni Isaac na anak ni Abraham, ikaw ang magiging simbolo ng katapatan sa Diyos. Nalalaman ko na ang dumadaloy sa mga ugat mo ang dugo ni Abraham. Nasa iyo ang tapang, bilis, at katatagan ng isang lalaking maaaring magtanggol ng mga nangangailangan ng tulong. Tumayo ka, anak. Bumaba ka sa kabihasnan. Doon ay marami kang matututuhan tungkol sa sangkatauhan. Ngunit huwag mong iaalis sa iyong isipan na ang tao
ay hindi sa isang anyo mo lamang makikilala. Doon, tulad din dito sa gubat, ay maraming ahas. Ang pagkakaiba lamang ng ahas sa gubat ay iisa ang anyo. Ang ahas sa kabihasnan ay iba-iba ang uri, sapagkat marami sa kanila ay nabibihisan ng pagkukunwari. Pinaibabawan ng malaki ang maliit. Pinagsasamantalahan ng marunong ang mga mangmang. Dinadaig ng malakas ang mahina, sapagkat balot ng kamandag ng kasakiman ang kanilang kaisipan. Iwan mo ako! Nahiya ka! Ano kami sa nahirapan ng ganito? Iwan mo! Bitawan mo anak ko, hayop! Bitawan mo yan! Iwan mo ako! Sa bawat hakbang na gagawin mo ay para sa kapakanan ng mga nangangailangan ng iyong Papa! Papatay ko kayo, hayop! Pinagpimo nyo ka, bitawan mo anak ko! Bitawan mo yan! gamitin mo ang iyong lakas sa pagtatanggol sa mahihina. Gamitin mo ang iyong sandata upang ipagtanggol ang nahabi. At ipakita mo ang iyong tapang sa mga yuyurak sa karapatan ng iba. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Maging matapat ka sa iyong kapwa, sapagkat sa pamamagitan nito ay magiging malapit ka sa Diyos.
Ate Melba, wala na ba tayo nakalimutan bilhin? Wala naman siguro, palagay ko kompleto na yung pinamili natin. Tayo na, malayo pang Santo Niño eh. Baka gabihin tayo sa daan. Tayo na. Mga miss, sandali lang. Ang gaganda nyo, ha? Pwede mo makahalik sa inyong dalawa? Tig-isa lang sa inyong dalawa. Sige na, tig-isa lang. Halika na, huwag mo pansinin, mga lasing lang yan. Tig-isa lang sa inyo. Ikaw! Ano tinitingting mo? Loko to, ah. Ano sa inyo? Pare. Hmm. Ang garang barilo. Ha? Bagay sa akin yun. Pare, huli mo. Huli mo ako, bahala. Sige na. Sige. Akin na ito, ah. Ang tagal ng mga batang yun. Eto na pala sila. Bakit naman ngayon lang kayo? Nagmerienda po kami, Itay, si Rowena kasi nagugutom daw. Alam niyo, Itay, may bumasto sa amin doon. Sino bumasa sa inyo? Wala yun, mga lasing lang, hindi nga namin pinansin eh. Mabuti na ang ginawa nyo. Sige, magsisakay na kayo. Aling Rosa, mukhang marami ka na pamilya. Hindi naman, tama lang para sa isang linggo.
rin yan! Wala kami nabuhay ang mundi yan! Tingin! Kailangan nito! Binigyan din ka! Maawa! Hindi lang ganyan ang mangyayari sa inyo. Sa oras na hindi kayo sumunod sa sinasabi ko, iwan niyo ang baril sa turinyo. At kung hindi, papatayin namin kayo lahat. Ha? Tayo na! Tayo na! Ha? Ha? Balita ko'y lalong lumulubha ang kalagayan ng mga tao sa baryo Santo Niño. Ano bang hakbang ang maaari mong isagawa, Hepe? Para matulungan natin sila. Wala pa akong naisip sa ngayon, Mayor. Pero nagtalaga na ako ng mga pulis doon para pangalagaan sila. Ngunit ang matulis na yun, Mayor, ay para mga daga. Nagtatago sa kanilang lungga kapag nakikita ng pusa. At isa pa, Mayor, hindi pwede magtagal ang pulis natin doon. Dahil kulang tayo sa matauhan. At kailangan din natin sila dito sa bayan. Ang hindi ko maintindihan, kung bakit tinatakot nila ang mga tao at ibig nilang palayasin sa kanilang mga lupain. Malalim yata iniisip niyo, Don Salvador. Mukhang mahirapan yata tayo mapalis sa mga taga-baryo Santo Niño. Sari-sari ng pananakot ang ginagawa sa kanila ng tulisang si Urbano. Pero ayaw pa rin nilang iwan at pagbili ang kanilang mga lupain. Don Salvador, kung gaano kabilis ang pagdami ng tao sa baryo Santo Niño, ay ganun din kabilis ang pagkapanot ng damuhan sa lupaing nakapaligid sa kanila. Baka naman dumating ang araw wala nang makain damong yung mga baka. Hindi dapat mangyari sinabi mo, Tristan. Sa mabuti, kung masamang paraan, lalaya silang lahat sa baryo Santo Niño. Kung aalis tayo rito, saan tayo pupunta? Sa kalagayan natin ngayon, kapag nawala pa ang ating mga lupain, ay para na rin tayong kinitlalang buhay. Ano sa palagay niyo mga kasama? Lumaban tayo, Tinente. Mamatay tayo sa pagtatanggol ng ating karapatan. Huwag tayong magpakabigla ng pagpapasya. Ang isipin natin, sapat ba ang ating kakayahan upang labanan sila? Tama ang sabi ni Paring Doming Tenente. Ang makakaharap natin ay pawang mamatay tao. Sanay pumatay at mamatay. Hanggang makaiwas, umiwas tayo. Huwag natin bahira ng dugo ang ating mga kamay. Hindi ba mga kasama? Ate, antok na ako eh. Ako man, inaantok na. Matutulog na kami. O, sige, matulog na kayo. Kailangan natin ay pagkakaisa. Yan ang ating mabisang sandatal laban sa mga taong yan. Magkatabi kayo! Kayo dyan! Ano? Ikaw! Lumayo kayo dyan! Layo! Bakit?
Anong kailangan niyo sa amin? Bilang Teniente del Barrio, ay pinakikinggan kanila. Mabuti pa, himukin mo sila para umalis sa lugar na ito. Ngayon, kapag hindi ka nila sinunod, papatay namin kayo lahat! Ginoo, hindi ko saklaw ang kalooban ng mga tao rito. Ang bawat isa sa kanila ay may kalayaang magpasya para sa kanyang sarili. Ang nasabi ko na. Ibigyan ko kayo ng 3 araw upang lisanin ang pok na ito. 3 araw! Tayo na! Abi! Abi! Bakit niyo tinatakot ang taga-baryo? At sino kang nakikialam sa amin? Baka gusto magpakabayani. Subukan natin! Maraming salamat, Ginoo. Ngayon ay wala nang gagambala sa inyo. Hindi. Hindi, nagkakamali ka. Ang mga taong yan ay bahagi lamang ng kanilang grupo. Marami sila. At hanggat hindi namin sinusunod ang kanilang gusto na iwan ang lupang ito, patuloy nila kami liligaligin. Oh, Kasalso. Tuloy mo na yung kinukwento mo kanina. E di ganun nga. 5 ang kalaban ng lalaking estranghero. Nagkabarilan pa nga eh. Sige, Epe. Magandang gabi, Epe. Magandang gabi naman. Mukhang nagpapainit tayo, ah. Yo, nagpapantok lang. Ganun ba? Uminom kayo, Hepe. Sige, salamat. Duty pa ako, eh. Aling Lolita, saan ka ang sigarilyo nga? Aling Lolita, isang bote pa nga. Hepe, nabalitaan na ba ninyo nangyari sa Barrio Santo Niño? Ano yun? Pinasok na naman mga tulisan ng taga-baryo at ginulo. 4 ang napatay, 1 nakatakas. May napatay? Napatay ng taga-baryo? Hindi ho taga-baryo. Isang lalaking hindi taga-ron. Sino naman lalaking yun? Ayon sa tiyahin kong nagbalita sa akin, bigla ang pagdating ng lalaking yun at tinulungan sila. Kung sa bagay tama rin may lumalaban sa kanila. Baka sakaling matakot sila, di matitigil yung paggugulo sa baryo. Di ba paring Felix? Ewan ko, pare. Ang inaalala ko, baka lalong magulol sa galit ang mga tulisang yon. Lalo pat may napatay pala sa mga kasamahan nila. Mga gago! Mga yunel! 1 tao lamang pinahin niyo inyong mga pa! Sino daw yun? Hindi ko siya kilala. Pero sa palagay ko, isang estrangherong tumutulog sa mga taga-baryo. Estranghero. Urbano, ano yun, Lunggoy? Baka siya rin ang nakasagupa namin.
sa may pagpasok sa Barrio Santo Niño. Malamang, siya rin yung nakakalaban namin ni Godo sa bayan. Di ba, Godo? Oo. Alin? Kung di lang kami nakainom, matagal nang patay yun. Di ba, Martin? Oo. At saka... Tigil kayo! Puro kayo! Bog! Gilian mo! Magsama ka ng piling tauhan. Bumaba kayo sa baryo. At iharap niyo sa akin ang pakialamerong taong yan. Sapagkat gusto ko, ako ang magpasabog ng kanyang ulo. Sige na! Dalawa. Ikaw. Ikaw sumama ka sa amin. Tininte, nakita niyo ba ang Ate Melba ko? Nagpunta roon. Kasama ni Isaac. Ha? Tininte, napapansin ko mula nang dumating dito ang Isaac na yan, lagi sila magkasama ng Ate Melba. Masyado yatang napapalapit ang kalooban ng Ate Melba ko dyan eh. Rowena, kay bata-bataan pa kung ano-ano na yung nasa isip mo. Sige, magwalis ka riyan. Siya nga pala, Isa. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Nakalahan ang aking buhay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nahiwagaan ako sa iyo, Isa. Bakit isinusong mo yung buhay para sa mga taong hindi mo na magkaano-ano? Tulad namin. Darating ang araw, makikilala mo rin ang tunay kong pagkatao. Kung hindi mo mamasamain, saan ka nagbuhat at bakit ka napadpad sa lugar na ito? Sa bundok ako lumaki. Wala akong kasama kundi ang ermita yung nagpalaki sa akin. Siya rin nagbukas ng aking isipan tungkol sa sangkatauhan. Bakit? Ang iyong mga magulang, nasaan sila? Patay na ang aking ina Melba. At marahil, patay na rin ang aking ama. Hindi mo alam kung patay na o buhay pa ang iyong ama? Sanggol pa lamang ako nung dalhin ako ng aking ama sa bundok. Ayon sa pagkakakwento ng ermitanyo na nagparuga sa akin, ang aking mga magulang ay dati rin naninirahan dito sa Kapatagan. Isabel? Isabel? Tanghali na ako yung baong ko. Kompleto na ba yan? Oo, kompleto na ito. Etong kanin. Oh. Mukhang masarap ha. Oo. Sige. Tuloy na ka. Kailangan mamaya medyo makapaligo ka na. Diba? Talaga. Sige, alis na Oh, ako. sige, ingat. Mahirap lamang aking mga magulang. Subalit maligaya silang nabubuhay sa kabila ng kanilang kahirapan. Magsasaka lamang aking ama na nagtatrabaho sa lupa na pag-aari ng isang mayaman sa kanilang po. Kasi silang palang sa akin ng aking ina. Nang isang araw, Alfon. Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Ikaw, Isabel. Ikaw ang kailangan ko. Wala rito ang asawa ko eh. Alam ko. Pero hindi siya ang kailangan ko. Ikaw. Umalis ka na, Alfon. Baka abutan ka ng aking asawa. Hindi ako natatakot sa iyong asawa. Napakaganda mo, Isabel. Dapat sana
Sa akin ka nagpakasal. Hindi kay Manuel. Pero ngayon, mapapasakin ka. Nakawabot ka! Halika ito! Sinabi ko na sa'yo, magiging akin ka. Akin ka ngayon! Isabel! Isabel? Isabel? Isabel! Isabel? Isabel? Ano nangyari sa'yo? Sino may gagawin nito? Sino? Isabel? Namatay si Ina. Di na kaya ang kanyang katawan. Ang nangyari sa kanya. Ang lahat ng kanilang magandang pangarap ay nabot ng dapit hapon. Manuel! Kasi sigaw! Bakit, Manuel? Anong kailangan mo sa akin? Napakahayop mo. Ginahasa mo ni pinatay mo pa ang aking asawa. Wala ako nalalaman! Magkasal ka na! Sapagkat isinumpa ko sa kanyang bangkay. Papatayin kita! Huwag! Huwag mo ako patayin! Maawa ka sa akin! Hindi ko pinatay ang asawa mo! Huwag, Manuel! Huwag! 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 Huwag mo ako patayin! Maawa ka sa akin, Manuel! Hindi ko pinatay ang asawa. Maawa ka sa akin. Ayaw ko pamamatay. Maawa ka sa akin. Huwag! Huwag, Manuel! Hindi ko pinatay ang asawa. Pamamatay, Manuel. Huwag, Manuel! Huwag! Huwag, Manuel!
May tama ako. May humahabol sa akin. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nakamatay ako. Nakamatay ka? Sinong napatay mo? Si Alphonse. Isang mayaman sa aming lugar. Inaasahan niya ang aking asawa. Inatay. Pati na ako. Iwan ako sa inyong bata. Kayo na ang bahala. Magpalaki sa kanya. Iiwan mo sa akin ang bata. Paglaki ng bata, ibigay niyo sa kanya. Paggamit niyo kung kinakailangan. Alis na ako. Umalis na sugatan ng aking ama. At hindi na muli nagbalik. At wala makapagsabi kung ano nangyari sa kanya. Malungkot pala ang buhay mo, Isaac. Siguro, kaya ka naririto upang maghiganti. Hindi, Melba. Kailanman, hindi tinanim ng matandang nagpalaki sa akin. Ang puot sa aking kapwa. Isaac, kung wala ka rin ng tiyak na patutunguhan, sana'y huwag ka nang umalis dito. Huwag ka mag-alala, Melba. Hindi ako aalis dito hanggat hindi natatahimik ang baryong ito. Hindi yun ang dahilan, Isaac. Alangan man sabihin na isang babae, aaminin kong magaan ang loob ko sa'yo. Tininte! Tininte! Oh, bakit kayo mahangos? Lugar na magkat ka sa taas, dali. Tininte, tiyak na si Isaac ang kailangan nila. Kung ako talaga sadya nila, huwag niyo akong alalahan. Huminahon kayo. Isaac, kung maaari sana'y iwasan natin ang muling pagdanak ng dugo. Kaya kung susundin mo ko, ang mabuti pa'y magtago ka na at ako na ang bahala sa kanila. Sige na anak, nakikiusap ako sa iyo. Halika na. Tininte! Alam naming naririto ang estranghero. Ilabas niyo siya! Kung hindi, madadamay kayong lahat! Estranghero? Oo! Pino, wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. Talaga matigas ka, Tininte! Ipakikita ko sa inyo ngayon na hindi kami nagbibiro! Mga bata, sunugin ang bahay! Teka, bakit ko gagawin yun, ha? Masakta, ha? Lingo yan! Sige, umilis ka! Ano ba? Ang saloko ninyo! Dali! Bilisan nyo! Dali nyo! Sunugin ang bahay!
Isaac, hindi ka ba nasaktan? Hindi ka ba nasaktan, anak? Hindi naman ho. Tininte, mabuti pa yung umalis muna ako sa lugar na ito. Nang dahil sa akin, pati kayo nadadamay. Aalis ka, Isaac. Iiwanan mo kami. Ngayong higit ka namin kailangan. Huwag kang mag-alala, Melba. Lagi ko kayong susubaybayan. Sa oras na kailangan niyo ako, darating ako. Tininte? Ikaw ang bahala, Isaac. Aasahan ka namin. Isa kayo sa karton ng mga taong yan. Dalhin at tiwanan sa may pagpasok ng bayan. Gusto ko malaman ng may kapangyarihan ang mga nangyayari dito. Kami ang bahala, Isaac. Maraming salamat uli sa'yo. Sandali lang, tabi kayo, tabi kayo. Mayor, dito. Tabi na kayo, tabi na. Saan ang galing mo ito? Natagpo po namin sa bukanan ng bayan, Hepe. Sino kaya may kagagawa nito, Hepe? Maaaring taga-Bali Santo Niño. O di kaya, yung estranghero. Sino ang estranghero yun, Hepe? Ayon sa balitang narinig ko, mahiwagang pagdating ng taong yun sa Bali Santo Niño. Wala nakakilala sa kanya. Isa, ipinagbabawal ng Panginoon Diyos ang kumitil ng buhay ng iyong kapwa. Subalit, sa hindi maiwasang pangyayari, ay nakapatay ka dahil sa pagtatanggol sa iyong sarili. O kaya'y ginamit mo ang iyong sandat at lakas upang iligtas ang buhay ng iyong kapwa. Ang kapatawaran at pangunawa ng batas at ng Panginoon Diyos ay mapapasa iyo. Lalo pat ang mapapatay mo ay kalaban ng matahimik na lipunan. Saan kaya nang galing ang pakilamerong yan? At bakit niyo tinutulungan ng mga taga-Bar Santo Niño? Baka naman naligaw lang sa baryo ang taong yun, Don Salvador. Masamang kutob ng loob ko, Tristan. Hindi maaaring sumong sa kamatayan ng taong yun ng walang dahilan. Ano ngayon na nasa isip niyo, Don Salvador? Malaking hadlang ang taong yan sa ating mga binabalak. Tila yata siya ang sisira sa ating plano.
Kailangan mawala sa ating landas. Don Salvador, baka gusto mo naman kami ni Hiron ang lumakad at magligpit sa taong yan. Wag. Hindi tayo pwedeng lumantad. At ayaw akong mabaling sa akin ang hinala sa makaguluhan ang nangyayari dito. Si Urbano, kailangan makausap natin siya. Urbano, malaki na rin halaga na bibigay ko sa iyo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyari sa pinagagawa ko. Masyadong matitigas ang ulo ng mga taga-Santo Niño. Lalo na ngayon may isang taong tumutulong sa kanila. Huwag mo sabihin na balot ng kilabot ng katawan mo sa taong yan. Wala akong kinatatakutin. At kapag nakaharap ko ang hayop na yan, tatalupan ko siya ng buhay. Gawin mo lang sa gawa, Urbano, bago mawala ang pagtitiwala sa iyo ng aking Panginoon. Kumilos ka, Urbano. Sayang ang malaking pabuyang nakalaan para sa iyo. Hiyo! Ano yun, Urbano? Ikaw naman ang lumakad ngayon. Ipagpatuloy mo ang paggugulo sa Barrio Santo Niño. At huwag kang babalik na hindi mo kasama ang estrangherong yan. Melba! 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 Bakit, Liloy? Ang tatay mo, dalang mga tao, patay! Saan? Nandun! Ayun, no? Itay! Itay! Mang pera na nangyari sa kanya! Tatakbuhan namin siya patay. Kanya tumala. Itay! 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 Mayor, andito na ako sa Epe. Pinatawag niyo raw ako, Mayor. Maupo ka, Hepe. Ibig kong magpunta ka ngayon sa Barrio Santo Niño at alamin mo kung anong dahilan ng pagkamatay ni Mang Simeon. Iisang ugat ng kaguluhan to, Mayor. Ang mga tulisan. Tila mahihirapan tayong sugpuin ang mga kaguluhan doon. Pero naniniwala ako na darating din ang araw. Malulutas natin ang problema sa Santo Niño. Lalaki na ako, Mayor. Isasama ko na si Valdivia. Sige, Hepe. Rowena, umakyat ka sa taas at magpahinga. Ako nang bahala magbantay sa Itay. Ate, paano na tayo ngayon? Iniwan na tayo ng Itay. Mayawa ang Diyos, Rowena. Hindi niya tayo pababayaan. Sige, pumanig na kayo. Tayo na, Rowena. Melba, nakikiramay ako sa'yo. Salamat.
Nakikiramay ako, Melba. Dinaramdam ko. Wala ako nung kailangan niyo ako. Wala kang dapat alalahanin, Isaac. Siguro, sadyang ganito na lang ang buhay ni Itay. Nagpunta ako rito upang yatid aking pagkikiramay. Inaasahan ko na maunawaan mo na hindi ako maaaring magtagal dito. Naintindihan ko, Isaac. Maraming salamat. Sandali lang ako. Sige. Sandali lang, kaibigan. Sino ka? Anong talagang bagay mo sa puk nito? Tungkol sa kapwa, nagatid sa akin dito. Nakamatay ka. Sa anumang kadahilanan. Yan ay dapat harapin at ipaliwanag sa batas. Sumama ka sa akin. Pepe, mawalang galang na sa inyo. Nakikiusap ako na kung maaari, pabayaan nyo na siya makalis. Pero tininte. Bilang tininte del barrio, ako nang bahala magpaliwanag kay Mayor tungkol sa lahat na nangyari. At kung talagang kailangang humarap siya sa batas, ako na magdadala sa kanya. Kayo ang bahala. Salamat. Sige na, anak. Salamat to. Talaga matitigas ng mga tao to. Ayaw ko kasi alis ang bayan ito. Tingnan natin ang tigas na ngayon. Sige. Alam nyo na gagawin nyo. Simulan na natin. Tena. Pakalubugin na natin. Saan kayo pupunta? Ha? Ililibing namin itong aming patay. Matagal na namin kayong pinalalaya sa lugar na ito. Pero ayaw nyo magsisunod. Pwes, magmula ngayon, ay hindi na kayo maaari makapaglibing ng inyong mga patay dito. Naintindihan nyo? Ha? Paano ito? Saan namin nililibing? Narinig nyo mga kasama, saan daw nila ililibing ang kanilang patay? Ang mabuti pa, ibalot sa panig, itapon sa ilog! Sige, kunin yan! Dali! Itapon! Demonyo! Sige! Mga demonyo! Sino sumunod? Subukan nyo! Ang tita ko lang yan! Sino mamatay? Ha? Titiwan niyo ako! Tas! Tas!
Tay! Gonggong! Ah! Ikaw! Inudel! Gago! Kailan! Sa pagkakataong ito, ibig ko na rin maniwalang wala ka magagawa, Urbano. Magsalita ka lang, Urbano. Sabihin mo lang kung kaya mo ang pinagagawa namin sa'yo. Ba't hindi ko mismo lumakad, Urbano? Hindi ko sino-sino sa mga bata mo inuutusan mo. Wala ka nang ginawa kundi magtago rito sa lungga mo. Huwag niyo akong piliting mapundi sa inyong dalawa. Lalo ka na, Tristan! Duduguin ka sa akin! Don Salvador, sa huling pagkakataon, ipinangangako ko, ihaharap ko sa iyo ang taong yan, sa iyong harapan, si Isaac! Urbano, siya ang taong sinasabi ko sa'yo. O ano, Urbano? Masabugin na ba namin ang bungo nito? Wag! Ibig kong makarating siya ng buhay kay Don Salvador. Hayop ka rin lalaki ka, no? Mamamatay ka na lamang, magtatamay ka pa. Gusto mong may kasama kang haharap kaysa atras? Ha? Sige, dali yan! Mga kasama, si Urbano dumarating! Si Urbano dumarating! Don Salvador, kagaya ng sinabi ko sa inyo, narito na ang taong nagpapasakit ng ating ulo. Si Isaac! Ikaw pala si Isaac, ang magiting na tagapagtanggol ng mga taga-Barrio Santo Niño. Kung ganon, kayo pala ang utak ng lahat ng mga kaguluhan. Oo! Ang dahil sa iyo, muntik lang gumawa ang pangarap kong maangkin ng lupain sa Barrio Santo Niño. Hindi kayo magtatagumpay, Don Salvador. Hambog ka magsalita, Isaac. Ngayon nakagapos ka. Kaya mo bang ipagtanggol ang mga taong pinagmamalasakitan mo? Mahigit na makapangyarihan. Natutulong sa kanila. Kahit ako'y wala. Tingnan natin, Isaac. Tingnan natin kung may liligtas sila at matutulungan ng sinasabi mong makapangyarihan.
Anong ibig mong sabihin? Lulusubin namin ang Barrio Santo Niño. At wala kami ititirang buhay sa kanila. Bano? Kailangan pa ba natin patagalin ang buhay ng taong ito? Huwag kayong mainip. Sapagkat meron akong magandang binabalak. Ano yun, Urbano? Gusto kong bigyan ng kasiyasiyang kamatayan si Isaac bukas! Kasabay ng ating pagdiriwang sa ating tagumpay. Sa gagawin nating pagsalakay sa Barrio Santo Niño. Isaac, magiting na lalaki. Simulan mo na ang iyong pagdarasal, sapagkat mula rito ipaliliparin kita. At doon sa itaas, pilitin mong huwag bumaba. Pagkat pag doon ka bumagsak, ay tiyak na turog-turog ang iyong katawan. Doon! Hoy, Urbano! Parang naman palang pare! Papatayin mo rin lamang, marami ka pa seremonyas. Si Urbano pala, parang dubalagang manok. Putak ng putak, bago mangitlog. Nadali mo! Nadali mo! Nadali mo! Ano, Urbano? Ano? Kapag hindi kayo tumigil na dalawa, pasasabugin ko ang bunganga nyo. Napigugin na naman! Ba't kayo tumatawa? Tigil yung mga kalokohan nyo! Sige, Urbano. Ituloy mo lang gusto mong gawin kay Isaac. Hoy, kayo dalawa! Putulin ang tali sa paa ni Isaac! Kawawang Isaac! Hoy! Kayo dyan! Sundan ko sa bumagsak si Isaac! At dalhin sa akin ang labi ng kanyang katawan! Sige!
Makinig kayo lahat sa akin! May mahalaga ako sasabihin sa inyo! Ipon-ipon kayo! Marating sila! Marating sila! Marating sila! Ang lahat ng taga-baryo! Mag-ipon-ipon kayo! May panganib na dumarating! Tininte, gusto ko siya makausap! Nasaan si Tininte? Gusto ko siya makausap! Tawagin niyo! Tininte! Bakit Fidel? Nandun si Zach! Hinahanap po kayo! Tininte, bakit? Nariyan daw si Isaac. Maiwan ka na lang, tinan mo yung sinaing natin. Ayun o! Bakit anak? Ano nangyari? Tiniti, darating mga tulisan. Pagpapatayin kayo lahat. Kumanda ka sa paglikat! Pasamantala ninyong iwanan ang barang ito. Ang lahat ng kalalakihan na gustong tumulong sa akin ay magpaiwan. Ilabas ang lahat ng sandatang itinatago. Lalaban tayo. Pagtatanggol natin ang Barrio Santo Niño. Sige na mga kanayon! Sundin niyo si Isaac! Magsipaganda na kayo! O sige. Alis na tayo. Galon mo. Tayo. Puta pa rin. Galon mo. Sipagda. Sandali lang, Urbano. Paano kung buhay pa si Isaac? Bueno, kung natatakot kayo, maaari na kayong maiwan dito. Ikaw, Heron! Ikaw, Tristan! Huwag mong matayin ang kaya namin, Urbano. Sasama kami sa'yo. Ipakikita ko sa'yo kung paano ko papatay ng Isaac na yan. O kayo, Don Salvador? Sasama ba kayo? Sasama na rin ako, Urbano. Gusto ko makita ang inyong kahambugan. Lalo na ikaw. Tayo na. Magmadali kayo! Baka abong pa kayo ng mga tulisan! Kailangan makalayo kayo rito! Bago mahuli ang lahat! O kayo doon! Bilis! Mag-ipon-ipon kayo! Bilis! O, paano kayo? Kayo nang bahala kay Rowena. Oo. Ate Oh, Tony, alagay na, Rowena. Ingat ka. Dali mo. Magmadali kayo! Baka abong pa kayo ng mga tulisan! Kanino anak ang bata ito? Sino ina? Ang anak ko! Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Nasaan ka? Oh, madali kayo! Yung mga bata hindi makakalakad, kargay na, makakabagal yan! Bilisan nyo! Bilis! Kanino anak ang bata ito? Sino ang ina? Anak ko! Anak ko ang batang yan! Anak! Anak ko! Bilis! Doon! Anak! Madali kayo! Lahat kayo doon! Sige, dali! O, kayo! Huwag na kayong magdala niyang mabibigat. Yun na lang, pangunay kailangan. Sige na, dali!
Mag-ipon-ipon! Please! Bakit tayo huminto rito? Don Salvador, pansamantalay dito tayo magpapalipas ng gabi. Malapit na ang Barrio Santo Niño. Bukas, pagsikat ng araw, sasalakay tayo. Ba't kailangan magpahinga pa tayo? Kating-katin na ang kamay ko sa isak na yan. Siya nga naman, Urbano. Ngayon na. Ipunin ninyong mabuti ang inyong mga lakas. Lalo na kayong dalawa. Bukas na bukas, mapapasama kayo. Kailangan maging maingat tayo. At kung sakaling buhay pasisa, hindi natin alam kung anong uling patibong ang hinihintay dyan sa atin. Magpahinga na kayo! Bakit hindi ka sumama sa Silikas? Isa kang babae. Hindi ka dapat nagpaiparil. Ibig ko magkaroon ng bahagi sa pagtatanggol sa baling.
na pinabuhisan ng buhay ng aking ama. Isaac! Mabuti pa kaya humingi tayo ng tulong sa bayan. Tiyak na malakas ang puwersa ng mga tulisan. Kayo ang bahala. Tininte, ako na ho lalakad. Oo, sige. Pero mapanganib ngayong gabi. Mabuti pa bukas ka na ng umaga lumakad. Pagsikat ng araw. Urbano, sarado yata lahat ng mga bahay. Mukhang wala ng tao rito. Malamang natakot na silang lahat. Don Salvador, atin ang lugar na ito. Kung ganon, akin ang lupain ng Barrio Santo Niño. Urbano, ano sa palagay mo? Huwag kayong pakakasiguro, Don Salvador. Nagdududa ako sa katahimikan ng lugar na ito. Don Salvador, yan ang sinasabi ko sa inyo. Saro, Lanas, kayo! Tignan niyo kung ano yun! Yan ang nga ba sinasabi ko eh? Tuma! Diego, ang barikada, pasabugin mo!
Ano nangyari sa'yo? Dali mo kay Mayor. Gusto ko siya makausap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mga magulang ko at kapatid, nais kong sariwain sa inyong alaala ang buhay ni Abraham at ng kanyang anak na si Isaac. Hoy! Kayo dalawa! Para yatang inangat ka ng mga dagang dibdib nyo, ah! Mapuputi pa kayo sa suka! Naroon si Isaac! Harapin nyo! Masyado kayo mayabang! Naiipa kita mga kilat nyo! Mga habog! At sinabi ng Panginoon, dahil sa iyong matapat na paniniwala at pananalig sa akin, ang lahat ng lahing magbubuhat sa iyo'y pagpapalain ko. At nang mamatay si Abraham, napunta kay Isaac ang pamumuno ng tribong naiwan ng kanyang ama. Naging mabuti siyang pinuno at tagapagtanggol ng kanyang nasasakupan. Bakit hanggang wala pa rin yung tulong na hiningi natin sa bayan? Aba, ewan ko. Nagtataka rin ako eh. Sino sa atin ang makatutulad kay Abraham? Kaya ba nating iandog ang ating dugo at sariling laman alang-alang sa pananampalataya sa Kanya? Purihin natin ang Diyos. Ipadaman natin ang ating matapat na pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Ayan na. Ayan na si Hepe. Sila, Hepe. Urbano, lalong higit na dapat maubos silang lahat. Silang lahat! Tanga. Ako ang bahala na sa dalawa. Doon tayo.
Ngayon ay matatahimik na kayo. Kung sakali maulit ang mga pangyayari, huwag kayong matakot na harapin ito. Nahigit na makapangyarihan. Natutulong sa inyo. Maraming salamat, anak. Hindi namin makakalimutan ang ginawa mo ito. Alis na ho ako, Tinente. Mag-iingat ka. Baboy, Sigaw! Baboy, Sigaw! Isak! Isaac, kung iyong mamarapatin, handa akong maging gabay mo sa pagsalunga sa buhay. Salamat. Pag natagpuan ko na, ang tunay na kahulugan ng buhay, babalik ako. Hintayin kita. Alis na ako. Sak! Sak! Makakatulong sa ito. Boy, Sigaw!